ang newest PhilAm import sa PVL na susunod sa yapak ni Savvy Davison at Brooke Van Sickle. Sino nga kaya siya? At ang mga nakakatawang ganap sa PVL Invitational Conference. At good news sa Ateneo, magbabalik na nga kaya? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Bago ang lahat ay unahin muna natin i-congratulate ang lahat ng nagwagi sa individual awarding sa PVL Invitational Conference. For the record, first time ngang makakuha ng award si Ara Galang sa buong karera niya sa PVL bilang opposite spiker. At mapapawaw ka rin naman talaga kay Riza Nongales na tinanghal na best middle blocker ng Zeus Coffee Thunderbells na almost naging undrafted pala siya this rookie draft. At siya ang pinakalas na pinili upang makatungtong sa PVL. Sobrang laking potensyal niya bilang middle blocker. Waging best outside spiker naman si Gemma Galanza at ito ang kanyang pang-anim na award sa PVL. At first timer naman si Nagisa Kumatsuda at best setter Sakura Furuta ng Japan. At first time din palang naagaw ang pwestong best setter na pinag-aagawan umano ni Kyle Negrito at Jel Cayuna. At si Pangs Panaga naman ay nagwaging 8 times best middle blocker sa PVL. At 5th time best libero naman para sa ating legendary libero na si Kat Arado na sinayang niyo sa alas. At tinanghal naman na first time MVP si Savvy Davison sa kanyang kahuli-hulihang laban sa PVL. It's a babay na talaga para kay Savvy. Kasayang naman na kahit may umangal man sa kanyang award na ito, at least may napatunayan bago lumisan. Charis. At narito naman ang ibang ganap sa PVL Finals. Hala ante, nilaro ba naman tayo ng mga players na ito sa awarding ceremony? Ay talaga namang may pag-grand entrance ang mga nanalo sa individual awardings na sa akala natin ay bawal itong gawin. Abay pwede naman pala May showdown pa ngang naganap kay Pangs Panaga at Majoy Baron. At syempre, hindi rin nagpapatalo si Gemma Galanza. Reyna-reynahan ang atake, Charis. At tignan nyo naman kung gaano ka-proud ang Cherry Tigo players sa naging award ni Ara Galang. Apaka-genuine lang naman talaga nila as a team. Sayang lamang at absent si Risa Sato. At sa awarding ceremony naman ng placement, may kanya-kanya namang atake ang mga bawat players na siya namang kabaliktaran ng Colby Shinwa na talagang nonchalant lang sa pagkuha ng award sa PVL. Overall, back-to-back bronze medal ang Creamline. Silver medalist, Japan, Kobe Shinwa. At back-to-back champions naman ang PLDT. At hinirang na history sa PVL ang pagiging first finals MVP, libero ni Kat Arado. Ang masasabi ko lang, the serve. Charis. Dahil after all the painful losses na natamo nila last year. Shout out pala sa'yo, Ezra. Huy, tama na, mag-move on na tayo ba? At ito pa, coincidence lang ba na almost a year na din pala ang heartbreaking na pangyayaring pagkatalo ng PLDT laban sa Akari. At nagmakaawa pa talaga dito si Kat Arado ba? At tignan mo naman ngayon, ang PLDT naman ang pinagpala at pinaburan ng panahon na tila ba ay ito ay isang good karma para sa kanila. Pagka-wow naman talaga, everything happens for a reason, ika nga nila. At ito pa, kinuhanan nga ni Alyssa Valdez ang pagkapanalo ni Kat Arado bilang finals MVP na sobrang heartwarming naman, Isang karangalan lang naman talaga na mavideohan ni Phenom, Alyssa Valdez. Talagang alam ni Alyssa ang mga pinagdadaanan ni Kat Arado bago niya nakuha ang tagumpay na ito. I stand a true queen, indeed. At muli, congratulations sa mga nagwagi. At dito naman tayo sa new PhilAm import na galing Amerika na ready nang makipagpuksaan sa PVL. At ito ay si Jade Fuentes. Ang tanong, saang team kaya siya mapupunta?
Pwes, wala pa. Dahil hindi siya makakatakas sa PVL draft pick sa susunod na taon. Kaya't dahil dito, siya na ang susunod na hahalili sa yapak ni Savvy Davison at Brooke Van Sickle bilang outside spiker Phil-Am. Trivia lamang, nakapaglaro pala siya sa UAAP sa De La Salle University noong 2022 at pagkalipas nga ng ilang taon ay naging missing in action na lang ito sa La Salle at di na bumalik kailanman. At balitang UAAP naman tayo. Patuloy pa rin ang anomalya na nangyari ngayon sa Ateneo. Grabe naman talaga, uy. At may isang player na ng Ateneo na si Sarah Hugo, nakasabayang libero noon ni Roma May Durumal, na hindi na nga nakapagtimpi at buong tapangang nagparinig sa kanyang IG story. Ani niya, "So glad I left and walked away from disrespect." Hala, ano daw? Nakakalungkot na pati rin si Jihan Chuatico tila ba ay nagsisi na pinili niya ang Ateneo dahil first choice niya naman talaga ang De La Salle University. Kaya't naalarma nga dito ang Ateneo. Matalo ba naman sila ng mga NCAA teams? Although lumalakas na rin naman talaga ang NCAA teams. At dahil dito, inaksyonan na nga ng Ateneo ang pangyayaring ito. At finally, nadinig na ang kahilingan ng mga Cebu fans. Dahil good news is coming. New head coach is waving, charis. Dahil sa ngayon, 4 na coaches ang rumored na papalit sa kasalukuyang coach na si Sergio Veloso. Unang-una nga dyan ay si Ralph Recafort, ang coach ng PLDT High Speed Hitters na kasalukuyang champion ng PVL. Kasunod ay si Coach Babes Castillo, dating head coach ng NU Lady Bulldogs. Pangatlo, si Coach Regine Diego, dating coach ng F2 Logistics. Ang pang-apat at panghuli, ito talaga ang gusto ko sanang magbalik bilang head coach ng Ateneo at ito ay ang legend na si Coach Ty Bundit. Kaya't hiling ng mga Cebu fans kung siya man ang magiging bagong coach ay sana naman daw huwag nang magreklamo sa kanyang mahirap na training dahil kung easy training lang naman, abay tignan nyo na lang ang magiging kalalabasan. Kaya Ateneo, one big fight, charis! Kayo, ano ang masasabi nyo patungkol dito? Please comment down below.